4 na buwan bago ang opisyal na paghahain ng COC or Certificate of Candidacy, marami ng pangalan ang lumulutang nakakandidato para sa eleksyon 2016. Kabilang dyan ang ilang miyembro ng gabinete. Ang tanong, kailan nga ba dapat magbitiw sa pwesto sa gobyerno ang mga kakandidato sa 2016? May report si Ivan Marina. October 12 to 16 ay tinakda ng COMELEC na panahon ng filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo sa eleksyon 2016. Pero ngayon pa lang, ilang mga pangalan ang lumulutang. May mga opisyal na itinalaga sa pamahalaan. Ang partido mismo ng Pangulong Aquino, ang Liberal Party, inaming ilan sa mga napipisil nila para sa Senado sa 2016, tulad ni Justice Secretary Laila De Lima, TESDA Director General Joel Villanueva, Energy Secretary Jericho Petilla, at Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Kiko Pangilinan. Si DILG Secretary Mar Rojas sama ng sinasabing manok ng partido sa pagkapangulo. Wala pang nagdedeklara ni isa sa mga ito sa balak nila sa 2016. Pero kailan ba dapat magbitiw ang mga ito sa mga posisyon nila kung kakandidato sila sa 2016? Ayon sa COMELEC, pwede namang magbitiw na bago mag-Oktubre. Pero batay sa COMELEC Resolution 8678, oras na mag-file na ng Certificate of Candidacy, otomatikong ituturing na resigned na ang appointed na opisyal sa isang government position, pati na ang mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero ayon sa isang election expert at isang political analyst, sa kabila ng ganitong panuntunan, laging naririyan ang bentahe ng sino ang tatakbo na nakaupo sa pwesto. Kagaya halimbawa ng mga kalihim na tatakbo sa pagkasenador. Ang mga city prosecutors at provincial prosecutors, sila ay mga vice chairman ng mga board of canvassers. So magkakaroon siya ng malaking impluensya. Yung mga cabinet members, magagamit pa nila ang kanilang mga opisina, ang kanilang mga resources, ang kanilang mga empleyado. Ivan Marina, GMA News.